rockin' with it. Hello beautiful people! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo bukod do sa fresh overload ay talagang maganda ako. Charot! So, yun. So, kamusta naman kayong lahat? Siyempre, kamusta ang mga kaibigan natin na laging tumututok dito sa Sam Sam TV, yung mga nasa parting Amerika na alam ko kagigising lang ng bonggang-bongga at yung iba naman ay nagtatrabaho. So, wadikha sa inyong lahat ng bonggang-bongga. And then, of course, siyempre sa mga taga Saudi Arabia na nagwo-work sa Saudi, alam ko yung iba dyan nagpapahinga, yung iba nagluluto, kamusta ang inyong araw? So yun, so sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. So lahat tayo, lahat syempre. Dapat nandoon lang tayo sa momento na chill-chill lang. Ganon! So syempre marami akong hatid na chika ngayon, marami tayong pag-uusapan. So ito nga, kahapon nga pumutok nga ang balita na si Antonio Porcil ay sasali daw uli sa Miss World. Siyempre maraming nagtaas ng kilay ng mga Pilipino kasi siyempre imbiyer na sila. Kasi siyempre ibang level to, nag-first runner-up to sa Miss Universe tapos pupunta ng Miss World. O di ba? Eh di ba ka manalo silang Miss World. Nakakaloka, di ba? Kasi syempre, alam natin iba ang level ng Antonio Porcil from supranational to universe rather and why not Miss World. Ganon. So, syempre, marami na imbiyer ng mga Pilipino dahil ang sinasabi nila na bakit pa sasali, swapang lang sa corona, ganon. Diyos ko Lord, nakakaloka. Pero kung iisipin mo ha, maging tinig kaya siya kay Krishnan Gravides. So, yon. Alam naman natin si Krishnan Gravides ay isa din to sa mga naiisip natin na mukhang mananalo to ng Miss World dahil alam nyo na naman si Krishnan Gravides ay iba din naman talaga ang beauty na meron siya. Alam mo yon, yung parang kasing beauty niya si Antonio Porcil, ganon. Ang mga youngest Antonio Porcil, ganyan ang level ng Krishnan Gravides. So, maraming mga tagahanga ni Krishnan Gravides ang nababahala kung sakaling magpapageant nga or sasabak nga uli si Antonio Porcil dito sa Miss World. Ang tanong, kumpirmado na ba yan? So, wala naman akong naririnig dito at hindi naman siya napag-uusapan. Pero, hindi ko alam kung saan yun nakukuha yan. Nakakaloka. But wala tayong magagawa kung sakaling totoo man to. Kung totoo man to, malaki yung chance talaga ni Antonia na makuha ang corona ng Miss World. Bakit? Kasi syempre galing siya ng Miss Universe. At alam naman natin na kapag ikaw ay nag-first runner-up or naka-top 10 sa Miss Universe, malaki yung chance mo na makuha ang corona ng Miss World. At proven na yan noon pa. Alam natin yan. At kapag ikaw naman nasa top 5 or nag-first runner-up sa mga ganito sa Miss World, ay nako, malaki ang chance mo makuha ang corona ng Miss Universe. Proven yan. Kaya medyo nakakatakot. Aminin man natin o hindi, talagang medyo alarming to, 'di ba? Kung sakaling sasali nga si Antonio Porcil. But hindi ko lang alam yung edad ni Antonio Porcil kung pasok nga ba sa banga yung kanyang edad. Pero kung pasok to sa banga, ay nako, grabe, tatumbling talaga ako ng bonggang-bongga kasi baka ma-push nila to. At alam naman natin si Antonia, medyo gigil din yan sa corona. Charot. Alam mo yon na kahit minsan ay naging reyna na siya, ay talagang gusto niya pa rin maging reyna uli. Lalo na ngayon na hawak na yata ng TPN yung Miss World. And then I think hindi sila magpapapageant, parang mag-a-appoint lang. Kaya nga parang ang napipili yata nung ay si Antonia ang ipadala sa Miss World. At alam ko kahit sa Cosmo, ganun din yung gagawin ng TPN eh. Pero may naririnig naman ako na magpapapageant sila ng bongga-bongga. Kaya abangan na lang natin yung mga eksena ng mga mga kandidata ng Thailand kung sila ba ay mag-join o hindi.
'di ba? Basta ang importante ay ako naman, may tiwala naman ako kay Kristen Gravide. Sa totoo lang, hindi ako nababahala kung makakalaban niyo diyan si ano ha, sa tawag dito, kung makakalaban niyo diyan si Antonia, hindi ako nababahala kasi parang keeper ko kung makalaban niya si Antonia. 'Di ba? Bakit tayo mababahala? Eh alam naman natin na si Kristen Gravides ay isa din sa mga matinik at malakas. At alam natin kung performance ang pag-uusapan, talagang kakabugyan. Ay nako, knowing Kristen Gravides, magaling yan sa pagdating sa performance level. Either kahit sabihin mo pa na wala namang swimsuit raw na magaganap doon. But you know, kapag nag-gown yan, 40 niya rin yan. O, di ba? Plus, maganda ang styling ng Kristen Gravides. Ay, totoo naman. Sabi ko nga, kung natuloy lang to sa Miss Charm, title to. At kung isasali mo to sa Miss Grand, ay magta-title din to. Oo, iba ang level ng Kristen Gravides. Medyo malakas talaga yung Kristen Gravides. Yung performance, siguro yung charm kasi na meron si Kristen Gravides, iba din talaga. Kaya nga sabi ko, sana makalaban na ng bonggang-bongga kaysa umabot pa siya doon sa yung mapaglipasan ng panahon. Kasi di ba may mga ganon. Kaya tama yung naging move din ni Kristen Gravides na lumaban siya noon sa Miss World eh. Kasi kung nagkataon, Diyos ko, na nga ang beauty niya sa Miss Charm. Pero parang feeling ko, kung nagkataon din, baka title na siya, di ba? Kasi magaling din talaga ang Kristen Gravides. Yung medyo, kakabugin lang siya dito ni Antonia sa Q&A. Ayun lang. Kasi alam naman natin si Antonia magaling din talaga kumuda. Pero kung pag-uusapan mo yung performance ni Antonia, buti nga walang swimsuit competition dito sa Miss World kung sakali. Kasi, kung pag-uusapan natin yung performance, ay maganda ang performance ni maganda ang performance tawag dito, maganda ang performance din ni Chris, mas maganda ang performance ni Kristen Gravides. So, parang feeling ko kakabugin siya sa performance. Pero, once na makarating naman to sa kudaan, ayun, no, kakabog siya doon sa kudaan, si Antonia. Oo, kasi parang feeling ko medyo mahina si Kristen Gravides pagdating dito sa Q&A. Kaya nga natalo niya sa Miss Universe Philippines eh. Kasi kung tutuusin, pwede din siyang manalo noon eh. Pero, parang feeling ko, kakabog siya sa performance talaga. So, yan! So, tignan natin, di ba? Hindi rin naman natin nasisiguro. Malay naman natin, biglang, alam nyo naman yan alam nyo naman yan si Antonio Porcil, bigla-bigla na lang yan nakakarating sa dulo ng kompetisyon. Di ba? Kahit anong hina pa ng performance niya, bigla na lang yan nakakarating. Saka, magaling kasi talaga si Antonia dyan sa kudaan. So, kaya nga yan nanalo sa sa supranational kasi iba talaga din niya kapag kumuda. Saka mabait kasi yung Antonia din. So, yon. And good luck, di ba? Good luck kung makakasali siya at kung sasali siya, di good luck sa kanya. At least, di ba, mabawi man lang niya yung yung nawala sa kanyang corona doon sa supranational dahil ginawa lang siyang first runner-up sa Miss Universe. But malay mo, pagdating dito ay biglang maging title holder uli. Di ba? Miss World pala ang naghihintay sa kanya. Diyos ko, nakakawindang. Parang supranational na. Miss World pa at nag-Miss Universe pa. O, di ba? Diyos ko, ewan ko na lang. Ang nakakaloka dyan, pag natalo siya. Diyos ko, Lord, parang tapos hindi man lang nag-top 12 lang yung parang kay Michelle D. Oh my gosh, Diyos ko, from first runner up to top 12. Pero parang feeling ko hindi mangyayari yun. Pwede maging second princess or first princess or title yan. Ganon! Ay nako, good luck. Good luck dito kay Antonia. At syempre excited ako. Excited ako sa magiging eksena niya kung sakali magsasali siya. Pero abangan muna natin kung kumpirmado nga ba to o hindi. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget
to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So, yun ang importante. At saka magtiwala lang tayo sa ating pambato para, alam mo yun, mas lumakas yung loob niya. So, yun. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you next time.